Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil kabirul muta'al. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid sa Islam. Nandito naman tayo sa online madras natin every Friday. Dalangin natin sa Allah na pagpalain niya sa atin ang ating mga buhay, na magugol natin sa mga mabubuti. Dahil ang taong nagtagumpay ay ang nagugol niya ang kanyang buhay sa ikakatuwa ng Allah sa kanya. Nagugol niya ang kanyang buhay sa lahat ng mabuti bilang ibadah kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpalain din ng Allah sa atin ang anumang natututunan natin sa kanyang mga mabubuting mga pangalan. Sa ngayon ay tatalakayin natin ang kanyang 4 na pangalan na magkakapareho ng ibig sabihin. Una ay ang Al-Kabir, pangalawa ay ang Mutakabbir, pangatlo ay ang Akbar, pang-apat ang Al-Azim. Sinonim niya ang Al-Azim. Ang Al-Kabir ay nabanggit sa Quran ng 6 na bisis. Al-Mutakabbir ay nabanggit ng 1 bisis. Akbar ay nabanggit ng 2 bisis. Al-Azim ay nabanggit ng 9 na bisis. Sabi ng Allah sa banal na Quran, Alimul ghaibi wa shahadati al-kabirul muta'al. Alimul ghaibi wa shahadati al-kabirul muta'al. Mahanap natin sa Suratul Ra'd verse 9. Ang ibig sabihin ay alam niya ang hindi nakikita. Alam niya ang mga bagay na hindi nakikita. At alam niya ang mga bagay na nakikita. Hindi nakikita o nakikita ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Kabir na pinakadakila, pinakamalaki. Al-Muta'al na kataas-taasan. Ano ang ibig sabihin ng Al-Kabir? Alladhi saghura duna jalalihi kulla kabir. Alladhi saghura duna jalalihi kulla kabir. Ang maliit ang lahat ng malaki compare sa kanyang pagkadakila. Ang maliit ang lahat ng malaki compare sa kanyang pagkadakila. Ang maliit ang lahat ng malaki sa harap ng kanyang kadakilaan. Ano ang malaki sa tingin nating mga tao? Ano ang nakikita nating malaki? Nakikita nating napakalaki ng langit, di ba? So malaki na sa tingin natin ang langit. Subalit kung i-compare mo sa pagkadakila at kalakihan ng Allah ay napakaliit niya. Malaki na sa atin sa paningin natin ang karagatan. Pero compare sa kadakilaan ng Allah ay napakaliit niya. Malaki na sa atin ang lawak ng lupa, ang taas ng mga bundok. Subalit kung i-compare natin sa kadakilaan, kalakihan ng Allah sa kanyang pagka-Al-Kabir, ay napakaliit nitong mga malalaki. Tulad din ng mga malalaking country, malaki na ang tingin natin sa kanila. Pag pinaghangaan mo sila ay sabihin mo ang Allahu Akbar. Ang Allah ang mas malaki sa pinaghangaan mo. So lahat ng malaki sa tingin natin ay napakaliit niya sa harap ng kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang ibig sabihin ng Al-Kabir. Yun ang ibig sabihin ng Al-Kabir. So ang pagsasabi nating Allahu Akbar. Ang pagsasabi natin ng Allahu Akbar ay hindi lang sa ating mga dila, subalit ito'y kailangan magmula sa ating mga puso at isipan, sa ating kaalaman na ang Allah ang pinakadakila. Walang malaki
na masubrahan niya ang kalakihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At walang pwedeng dakilain maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ang nararapat na dakilain. Sa kanyang kamay ang lahat ng bagay at lahat ng nangyayari ay sa kanyang nagmumula, sa kanyang pasya, sa kanyang kagustuhan na may kasabay na malaking purpose. Sa kanya rin tayo nararapat magpaubaya, magtawakal. At sa kanya rin tayong nararapat na humiling ng anumang gantimpala. Sa kanya natin pangangarapin ang mga gantimpala at mga mabubuti. Sa kanya lang tayo matatakot sa kanyang mga kaparusahan. Hindi tayo dapat matakot sa ano paman at sino paman. Matakot lang tayo sa kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya sa Suratul Muddathir verse 3, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. Ang iyong Rab ay dakilain mo. Dakilain mo sa puso mo. Dakilain mo sa isip mo. Dakilain mo sa dila mo. Dakilain mo sa mga galaw mo. Kaya ang Allah na Al-Kabir, Al-Mutakabbir, Al-Akbar, Al-Azim ay dinadakila ng puso at dila at galaw ng lahat ng kanyang mga nilalang sa kalangitan at sa kalupaan. Ang mga anghel ay masyado nilang dinadakila ang Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa pag siya ay mag-uutos at siya ay magsasalita ay nawawalaan sila ng malay sa sobrang pagdakila nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, kalimatun tu'linu lil khalqi ajma'in anna Allah a'adhamu min kulli azim. Ang pagsasabi ng Allahu Akbar ay katagang ito na nagpapahiwatig sa lahat ng nilikha na ang Allah ang pinakadakila sa lahat ng dakila. Fahuwal kabirul munazzah anil naqais, siya ang pinakadakilang malinis at malayo sa lahat ng pagkukulang. Al-mawsufu bi kulli sifatil kamal, na taglay niya ang lahat ng kumpletong katangian. Taglay niya ang lahat ng kumpletong katangian. Allahu Akbar kalimatun yaquluha al-muslim bilisanihi wa qalbihi wa jawarihi mustashiran qawluhu ta'ala ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Ang Allahu Akbar ay katagang sinasabi ng Muslim sa kanyang dila na nagmumula sa kanyang puso na isinasabuhay ng kanyang mga katawan, kanyang mga galaw. Na finifeel niya, niraramdam niya ang sinabi ng Allah na ma lakum la tarjuna lillahi waqara sa surat Nuh verse 13. Bakit niyo hindi dinadakila ang Allah ng tunay na pagdakila? Bakit niyo hindi dinadakila ang Allah ng tunay na pagdakila? Kaya ang Muslim ay nararapat na iidukit niya sa kanyang puso na lagi niyang dakilain ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil lahat ng ibada ay ang kaluluwa niya, ang spirit ng mga ibada natin ay ang pagdakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pag tayo'y nagdasal ay bilang pagdakila, pagrespeto kay Allah dahil ito ay kanyang ipinag-utos sa atin. Pag nag-iwas din tayo ng bawal, ay bilang pagrespeto kay Allah dahil alam natin na yun ay kanyang ipinagbawal sa atin. Ganon din pag nagbigay tayo ng zakah, pag nag-fasting tayo, pag nag-hajj tayo, pag nagbasa tayo ng Quran, pag anumang ginawa nating mga mabubuti ay bilang pagrespeto kay Allah subhanahu wa ta'ala. So habang ginagawa natin yan ay i-feel natin, i-present natin sa ating mga sarili ang sinabi ng Allah na bakit hindi inyo dinadakila ang Allah ng tunay na pagdakila. Para hindi tayo maging kabilang sa mga taong pinagtatampuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi mga marurunong magdakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa takbir
يتضمن شكر الله وحمده على نعمه الجزيلة التي لا تحصى. Ang pagsasabi ng Allahu Akbar, ang pagtatakbir ay napapaloob sa Kanya ang pagpapasalamat at pagpupuri kay Allah sa Kanyang mga biyaya na hindi natin kayang bilangin. Pag nagsabi tayong Allahu Akbar, ay nangangahulugan, napapaloob sa Kanya ang pagpapasalamat natin kay Allah at pagpupuri natin sa Kanya. Bakit? Bakit tayo nagpapasalamat at nagpupuri sa Kanya? Dahil hindi natin mabilang ang Kanyang mga biyaya sa atin. Hindi natin kayang bilangin ang mga kabaitan niya sa atin. Hindi natin kayang bilangin ang lahat ng binubuhos niya sa atin ng mga biyaya. Kaya, lagi tayo magsabi ng Allahu Akbar. Ang sikreto kung bakit natin lagi sinasabi ang Allahu Akbar sa dasal. Bakit natin lagi sinasabi ang Allahu Akbar sa dasal? Na ang opening niya ay magsabi tayong Allahu Akbar. Tapos, every time na tayo ay mag-change ng posisyon, magyuko, ay magsabi tayong Allahu Akbar. Ito ay obligado sa dasal, na hindi pwede mawala sa ating dasal. Kabilang sa mga sikreto ay ang dasal na ibinigay ng Allah sa atin na pagkakataon ay napakalaking biyaya niya sa atin na nararapat lang na pagpasalamatan natin sa Kanya. Dahil ito'y inobligado niya sa atin upang magkaroon tayo ng ugnayan sa Kanya. Na wala tayong mahanapan na hari na nagbigay sa atin ng ugnayan. Ang mga ibang hari ay kung kaya pa nilang itago ang kanilang mga number para walang makatawag sa kanila ay gagawin nila. Maraming mga mayor, mga gobernador na dinadivert nila ang kanilang mga cellphone para hindi sila matawagan dahil hindi sila dakila. Subalit tingnan niyo ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang dakila sa lahat ng dakila ay hindi lang isang beses sa araw-araw ang binigay niya sa atin na pagkakataon na matawagan natin siya, makausap natin siya. Kaya yun ang sikreto kung bakit maraming pagsasabi ng Allahu Akbar sa dasal dahil ito ay napakalaking biyaya na ibinigay ng Allah sa atin upang magkaroon tayo ng ugnayan sa Kanya. Ang mapuriin natin siya, ang mapagpasalamatan natin siya sa lahat ng Kanyang mga biyaya sa atin at upang makahiling tayo ulit ng anumang kailangan natin dito sa mundo at sa kabilang buhay. Sa pag-fasting din, kabilang din sa malaking biyaya ng Allah sa atin, ang pinapadaan niya sa atin taon-taon ang Ramadan na kung saan niya itinapat ang pagbaba niya sa atin sa banal na Quran na ito ang pinakadakilang biyaya ng Allah sa sangkatauhan na ibinaba niya ang Kanyang salita. Kahit na hindi natin siya nakita, hindi natin siya narinig, hindi natin narinig ang Kanyang boses. Subalit, ang haba ng Kanyang salita. Ang haba ng Kanyang salita na ibinaba sa lupa na ang dali niyang bigkasin, ang dali niyang isaulo, ang dali niyang unawain sa mga taong magsisikap na mabasa nila, sa mga taong nagsisikap na maunawaan nila, sa mga taong nagsisikap na maisaulo nila. So napakalaking biyaya nito dahil sa Kanya nagmumula ang liwanag na kaya nating makita ang mga bagay na kailangan lang na maiwasan natin. Nakikita natin ang mga bagay na makakabuti sa atin dahil sa gabay ng Allah sa Quran. Nakikita natin ang mga bagay na kung gagawin natin ay mapapahamak tayo sa pamagitan ng liwanag na galing sa Quran. Kaya napakalaking biyaya ang Quran na itinapat ng Allah sa buwan ng Ramadan. Kaya tingnan niyo kung ano ang sabi ng Allah. Sinabi niya, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. Itu ang point of view. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ibig sabihin, ay pagkatapos niyang sabihin sa atin, ikwento sa atin ang buwan ng Ramadan na itinapat niya sa kanya ang pagbaba niya sa kapahayagan, yun ang simula ng pagbaba sa Quran. At na sinabi niya ang mga rules ng fasting, kailan mag-fasting pag natiyak natin na nakita ang buwan. Tapos ang mga may sakit ay pwede silang magbayad sa ibang araw. Ganon din ang mga naglalakbay. Dahil ayaw ng Allah na tayo ay mapahirapan niya. Ang gusto niya ay tayo ay hindi niya mapahirapan. Kaya sabi niya, walitukmilul idda. Obligadong kumpletuhin ninyo ang bilang ng Ramadan. Kahit yung mga may bayad ay kailangan nila magbayad para makumpleto ang bilang ng buwan ng Ramadan. Walitukabbirullah at obligado sa kanila na dakilain nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ma hadakum, bakit dadakilain? Dahil sa kanyang patnubay sa atin. Wala'allakum tashkurun at upang tayo ay makapagpasalamat. Kaya ang pagsasabi ng Allahu Akbar ay bilang pagpapasalamat sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ilan ang mga mabubuting dala sa atin ng Quran? At ilan ang mga mabubuting dala sa atin ng banal na buwan na ang Ramadan? Na nakakapundo tayo ng daming mabuti dahil minumultiply ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ginagawa nating mga mabubuti, ang mga dasal natin, ang mga sadaka natin, ang mga pagbabasa natin ng Quran, lahat ng ibadah natin ay minumultiply ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang kabaitan niya sa atin upang makabuo tayo ng maraming mabuting gawa upang tayo ay mapasok sa paraiso ng Allah sa araw na ititimbang niya ang mga bagay na ginawa natin at kung saan ang mabigat, matimbang ayon ang basihan ng tao. So malaking biyaya ito. Kaya pagkatapos ng Ramadan ay ano ang ginagawa natin? Pagkatapos ng Ramadan, pag natiyak natin na tapos na ang Ramadan ay pinag-utusan tayo magdakila kay Allah sa pamamagitan ng pagsabi natin ng marami na Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. So, bakit tayo nag-Allahu Akbar? Kasi nagpasalamat tayo kay Allah sa pinadaan niya sa atin na buwan ng Ramadan na marami tayong naipon sa Kanya. So, yun mga kapatid sa Islam, ang i-present natin habang tayo ay nagdadakila, habang tayo ay nagsasabi ng Allahu Akbar sa Eid. Pinagpapasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang Hajj. Sa Hajj, mga kapatid sa Islam, ay pag tinanggap ng Allah ang Hajj ng nag-Hajj. Kailan niya tatanggapin ito? Pag ito ay ikhlas, tapat na ikhlas sa kanyang puso na ginawa niya para lang kay Allah. At pag ito ay tama. Pag ikhlas at tama ang pamamaraan, ay tatanggapin ng Allah. Kaya ang Hajj na tinanggap ng Allah ay walang gantimpala kundi ang paraiso. Allahu Akbar. At pagdating ng taong nag-Hajj ay parang bagong silang na walang kasalanan. Maliban lang sa mga magiging kasalanan niya. So kaya di ba napakalaking biyaya yan? Napakalaking biyaya. Kaya pinag-utusan tayong magdakila kay Allah subhanahu wa ta'ala mula pa man sa ating pagtawaf na napakalaking biyaya na roon tayo ng pagkakataon na nakapunta tayo sa banal na lugar.
na isang dasal lang natin ay equivalent of 100,000 prayer. Samantala ang iba ay kahit isang bisis ay hindi nakapunta. So ikaw ay pinagpala ng Allah. Pinagpala niya ang buhay mo, pinagpala niya ang oras mo, pinagpala niya ang health mo, pinagpala niya ang salapi mo. Kaya sa sisimula natin sa pagtawaf ay sasabihin natin ang Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. So anong gagawin natin pag magsimula tayo sa pagtawaf? Haharap tayo sa Hajar al-Aswad at itataas natin ang kanang kamay natin at magsasabi tayong Bismillahi Allahu Akbar. Dadakilain natin na ang Allah at i-remind natin ang ating mga puso na napakalaking biyayang to, na dapat lang natin pagpasalamatan at dakilain ang nagbigay sa atin ng pagkakataon. So every time na natatapat natin ang Hajar al-Aswad na hindi natin kayang halikan ay nagdadakila tayo kay Allah. Bismillahi Allahu Akbar. So yung mga naghahajj, pag mag-stoning naman tayo sa Jamarat, ay ano ang ginagawa natin? Pinag-utusan naman tayong magdakila kay Allah every stoning. So how many stone na sasabayan natin ng Allahu Akbar? Dinadakila natin si Allah subhanahu wa ta'ala. So ano ang mga sikreto doon? Mula sa simula, sa gitna, sa katapusan ay pinag-utusan tayo magdakila kay Allah sa pagsasagawa ng mga ritual ng Hajj. Dahil napakalaking biyaya ito na ibiniyaya ng Allah sa atin na napunta tayo sa banal na lupain niya na walang gantimpala kundi ang paraiso. Subhanallah. Ganon din sa pagdadasal. Pag nagdadasal ka ay ang dami mong naiisip. Minsan naiisip mo ang mundo. Naiisip mo ang mga trabaho mong makamundo. Kaya pinag-uutosan tayong magsabing Allahu Akbar sa lahat ng iba ng posisyon. Maraming Allahu Akbar sa dasal dahil napakaraming naisisingit sa ating mga pag-iisip ng mga mundo kung ano-ano ang naiisip mo sa pamamagitan ng pagbulong ng syaitan. Kaya dinamihan ang pagsabi ng Allahu Akbar para ma-minimize ang mga binubulong ng syaitan sa atin. Tapos, pag nakatapos tayo magdasal ay kanais-nais naman na dakilain natin ang Allah ng 33 times. Kabilang sa mga dhikr, ang sasabihin nating Allahu Akbar ng 33 times. Pag magtulog naman tayo, ay kabilang din sa malaking biyaya ng Allah sa atin ang binigyan tayo ng tulog. Tingnan niyo ang mga may sakit na hindi makatulog. Ang laki ng kanilang problema, di ba? Malaking problema ng tao na hindi siya makatulog ng normal. So binigyan tayo ng pagkakataon na makatulog upang makapagpahinga ang ating mga pag-iisip, ang ating mga katawan. Kaya bago tayo matulog, ay sunnah ng propeta na magtakbir tayo ng 34. Magtakbir tayo ng 34. Magsabi tayo ng Subhanallah ng 33, Alhamdulillah ng 33, Allahu Akbar ng 34. So all and all is how many? 100. 100 dhikr. At pagdadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang bubungahin niya sa iyo ay magkakaroon ka ng lakas. Magkakaroon ka ng more power, strength sa pamamagitan ng mga pagdadakila na ito kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang nagbibigay sa atin ng lakas ay si Allah. Siya ang nagbibigay sa atin ng lakas. So kailan din natin sasabihin ang Allahu Akbar? Sinasabi din natin, sunnah din na sabihin natin, ang Allahu Akbar. Sunnah din na sabihin natin ang Allahu Akbar tuwing nakapunta tayo sa mataas na lugar. Pag nakaakyat tayo sa mataas na lugar,
ay sunnah na tayo ay magsabi ng Allahu Akbar. Bakit? Ano ang sekreto? Kasi likas ng tao na pag tumaas, pag siya ay napunta sa mataas na lugar, ay nakakaramdam siya ng pagyayabang na siya ang mataas. So para mawala ang karamdaman na yan na parang proud ka, nagkakaroon ka ng pride dahil napunta ka sa mataas, ay sabihin mo ang Allahu Akbar na i-feel mo ang ibig sabihin ng Allahu Akbar. Oo, napunta ka na sa mataas. Subalit, mas mataas at mas malaki ang Allah. O di kaya napunta ka, nabigyan ka ng mataas na posisyon, malaking posisyon. So, anong sasabihin mo lagi? Allahu Akbar. Ang Allah ang mas malaki kaysa posisyon na naupuan ko. Nagkaroon ka ng malaking sahod, sabihin mo ang Allahu Akbar. Ang Allah ang mas malaki kaysa sahod ko para mamatay ang kayabangan na isinisingit ng syaitan sa puso mo dahil ang tao tuwing lumalaki at tumataas ang kaniyang rangko dito sa mundo ay yumayabang siya. Mismo ang Allah ang nagsabi, kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Ang tao ay nagmamataas, nagmamayabang tuwing nakikita niya na siya ay yumaman. Ar-ra'ahu istaghna, pag nakita niya na yumaman siya, pag nakita niya na stable na ang kanyang mga anak, lahat ay mayroon sa kanya, ay nakikita niya ang kanyang sarili sa taas at nakikita niya ang ibang tao sa baba. So, hindi iyan mabuting katangian dahil walang makakapasok sa paraiso na may nilalaman ang kanyang puso na kahit kunting pagmamayabang. Na ang ibig sabihin ng pagmamayabang ay minamaliit mo ang iba at saka rini-refuse mo ang katotohanan. So, ang karamihan sa mga nagre-refuse sa katotohanan ay ang mga taong malaki at mataas ang kanyang katayuan sa pamayanan. Mas lalo na pag ang nagsabi sa katotohanan ay mas mababa sa kanya. Hindi niya matanggap-tanggap. Ang tatanggapin lang niya na mga aral ay ang galing sa kapwa niyang mataas. So, karamihan naman sa mga matataas ay may hasad sa kapwa niyang mataas. Kaya yan ang sekreto kung bakit natin lagi sinasabi ang Allahu Akbar para hindi tumubo ang nararamdaman nating kayabangan sa ating sarili na linalagay ng syaitan sa atin. Bakit naman nagsasabi ang mga mujahidin ng Allahu Akbar pag nandoon na sila sa firing line? Kasi kadalasan ay mas malakas ang mga kalaban sa kanilang mga sandata, sa kanilang bilang, subalit alalahanin ng tao na mas malaki ang Allah kaysa kanilang mga sandata. Mas malaki ang Allah kaysa kanilang mga bilang. Walang tatalo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya babalik pa rin sa ibig sabihin ng Al-Kabir na maliit sa harap ni ang lahat ng malaki. Kahit gaano pa kalaki, ay maliit sa harap ng pagkadakila at pagkamalaki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sinasabi din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Allahu Akbar pag nakita niya ang moon, ang crescent. Pag nakita niya ay sinasabi niya ang Allahu Akbar. Allahumma ahilhu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam wa tawfiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Dinadakila niya ang Allah sa moon dahil napakalaking biyaya din ng Allah sa atin ang moon. Marami siyang itinuturo sa atin. Ang mga date, tinuturo niya sa atin. Tapos rinurugtong niya yung panalangin niya, Allahumma ahilhu alayna bil amni wal iman. O Allah, pasikatin mo po sa amin ang buwan na may dalang katahimikan at pananampalataya at may dalang kaligtasan at pagsuko sa iyo
at may dalang tawfiq sa anumang gusto mo at ikakatuwa mo. Aming Rab at iyong Rab na ang Allah. Ibig sabihin, ang Allah ang Rab namin at Rab ng Panginoon ng buwan. Panginoon namin at Panginoon ng buwan. So napakalaking gantimpala ng pagdadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isang araw na nagdasal ang mga sahaba radiyallahu anhum at may isang lalaki na nagsabi siyang Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ibig sabihin, ang Allah ang pinakamalaki, ang Allah ang pinakadakila, kabira ng pagkadakila. Walhamdulillahi kathira, at ang pagpupuring at ang maraming pagpupuri ay nauukol kay Allah. Wa subhanallahi bukrata wa asila, at kaluwalhatian ang Allah sa umaga at hapon. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manil qail kalimatan kada wa kada. Sinong nagsabi ng mga katagang ganito ganyan? Sabi ng lalaking nagsabi, ana ya Rasulullah, ako po o sugo ng Allah. Sabi niya, ajabtu laha, futihat laha abwabus sama. Pinagtakaan ko, sabi niya, kasi binuksan ang mga pinto ng langit. Masya Allah. Bakit binuksan ang mga pinto ng langit? Dahil sa katagang to na sinabi ng isang lalaki. Bakit binuksan? Kasi mga dakilang katagang to para ma-report kaagad ang sinabi ng lalaki. Kaya sabi ni Ibn Umar, ma taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhalik. Hindi ko na yan iniwanan mula nang narinig ko sa sugo ng Allah ang ganyan. Ibig sabihin, si Ibn Umar radiyallahu an ay lagi siyang nagsasabing Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ang Allah ang pinakadakila ng pagkadakila at ang maraming pagpupuri ay nauukol lamang kay Allah at kaluwalhatian si Allah sa mga umaga at sa mga gabi. So, anong i-edukate natin sa ating mga sarili na magmumula sa pag-aral natin sa pangalan ng Allah na Al-Kabir, Akbar, Al-Mutakabbir, Al-Azim. Lagi nating dakilain ang Allah sa ating mga puso, sa ating mga salita, sa ating mga galaw. At wala tayong dapat ikatakot maliban kay Allah dahil siya ay mas dakila kaysa kinatatakutan nating tao, kaysa kinatatakutan nating sakit, kaysa kinatatakutan nating problema. Lahat ng pangangarapin nating mabuti ay pangarapin lang natin sa dakila na ang Allah subhanahu wa ta'ala. So dito lang tayo hanggan mga kapatid sa Islam. Pagpalainawa ng Allah sa atin ang pangalan ng Al-Kabir. Maraming salamat sa inyong lahat. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.